atong pagtuon sa pulong sa Ginoo tungod kay duol na gyud ang pizza 25 ng Disyembre in ang kinatibuk-ang mga Kristohanon sa mga dako sa kalibutan ay naga-celebrate sa matod pa nila kapanganakan sa atong Ginoong Kristo. Pero I do believe that for sure dili man siguro yun December 25 ipanganak ang atong Ginoong Kristo, dahil some of the known Bible scholars believe that din banda na sa April or March ipanganak ang atong Ginoong Kristo tungod sa pagpamatuod sa written word of God niya sa gospel. Ug karong gabi una ang atong pagatan-awon sa passage sa Hebrew chapter 2 verses 14 to 15. Diin dinhi gipakita sa atong Ginoong Dios through the human author of the Hebrews kung paano nagpakatao mianhi sa kalibutan ng atong Ginoong Kristo ug ang resulta sa iyang kamatayon dito sa cross ng Kalbaryo. Pero dahil ay Christmas, nakafocus kita sa pag-anhi sa atong Ginoong Kristo niining kalibutan na. Matod pa sa Hebrew chapter 2 verses 14 to 15, og tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios mga tao nga may lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kagalingon alang kanila, kay pinaagi sa iyang matayon mapildin niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Verse 15, sa mao nga pamaagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi. Ang Ginoo po ang manalangin sa pagkabasa sa iyang pulong, sa iyang written word. So, ang passage sa Hebrew chapter 2 verses 14 to 15 ay nagulagway, matod ko pa kanina, sa pagkatao og sa kamatayon sa Ginoong Hesus nga nagresulta sa paglaom sa mga tao nga anaa sa ilalom sa kahadlok sa kamatayon. Dahil dinhi gipakita sa atong Ginoong Dios nga kung ang iyang written word lamang, ang iyang pulong lamang nahibalan o nasabtan, nabasa sa mga tao o kini ay ilaging gituuhan, sila ay daghang mga butang nga sila ay masit free sa kahadlok nianang mga butanga. So ang unang pangutana mao kini, nganong nagpakatao man ang Ginoong Hesus nining kalibutan nga puno sa problema. Gibiyaan niya ang kalangitan, gibiyaan niya ang iyang trono sa langit, o misulod sa iyang binuhat nga kalibutan nga impluensyado sa yawa. Nganong nagpakatao man ang Ginoong Hesus, unang-una para maranasan niya iyang masinatian, sa Tagalog pa maranasan niya ang kinabuhi sa normal nga mga tao, ug ihalad niya ang iyang kaugalingon sa mga Kristohanon, kanatong mga Kristohanon, sa mga tao nga mo-respond sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon ngadto kanila. Matod pa sa Hebrew chapter 2 verse 14, og tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios mga tao nga may lawas og dugo, si Jesus mismo nagpakatao sa aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. So dahil ang mga anak sa Diyos daw, mga tao nga may lawas og dugo, balikon ko ang verse 14 ng Hebrew chapter 2, og tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Diyos, mga tao nga may lawas og dugo, si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Kinsa kini mga tawhana? Ang mga tao nga response sa tawag sa atong Ginoong Kristo. Dahil marami matod pa sa the gospel, sa gospel nga many are called but few are chosen. So kadto lamang ang makaangkon sa benepisyo
sa iyang paghalad, sa iyang kaugalingon. Ang mabenefisyuhan ini ay kadto lamang mga tao nga mo response positively sa tawag sa atong Ginoong Dios kanila. Kung atong tanawon, ang Ginoo ay Dios. Mahimo niya ang tanang gusto niyang buhaton kay Dios man siya. Matod pa sa Lucas chapter 1 verse 57, tungod kay mahimo man sa Dios ang tanan. So sa bang konteksto niini, si Mary, ang angel si Archangel Gabriel ay miduaw kang Mary. O gipahibalo si Mary sa iyang pagbuntis. O pagkadungog ni Mary sa gisulti ni Archangel Gabriel, mingon siya nga unsaon man kini pagkahitabo na wala pa siya bana o wala pa siya makasinati between opposite sex sa normal nga pagabuhaton sa opposite sex para siya ay mabuntis. Ngunit matod pa sa anghel ni Gabriel nga mo lukob kanimo ang Espiritu Santo magbuntis ka, munang hinungdan mo na ang milagro sa kapanganasa pagbuntis ni Mary. Milukob kaniya ang Espiritu Santo o ang gahom sa gamhanang Diyos iyang masinatian. Magbuntis siya o maudayon ang iyang ibuntis ang atong Ginoong Jesucristo. Mao kana nga ang response ni Mary, mao kining sa Luke chapter 1 verse 37 nga matupad niya, tungod kay mahimo man sa Dios ang tanan, mituo si Mary sa gisulti ni Archangel Gabriel. Busa nagpakatao ang Dios diha sa atong Ginoong Hesus o Jesucristo para ang tanang nasinatian sa tao masinatian usab niya. Masinatian niya kung paano ang tao sinati ng mga problema, nakasinati og mga kasakitan, temptasyon o unsa man ang nasinatian sa normal nga tao ay masinatian usab sa atong Ginoong Jesucristo. Gani matud pa sa Hebrew chapter 4 verses 14 to 15, mao ni ang giingon sa atong Ginoong Dios sa the book of Hebrews chapter 4 verse 14. Busa huptan gayud nato ang atong ginatuuhan. So matud pa dinhi nga atong yung malig-on kita, nga atong maninindigan kita, magpabilin kita huptan ang atong gituhan daw. Unsa ba ang atong gituhan? Ang atong gituhan ay ang ginatudlo o ang teaching sa Christianity nga ana sa iyang written word. Malikon ko ang verse 14 ng Hebrew chapter 4. Busa huptan gayud nato ang atong ginatuuhan tungod kay may gamhanan kita nga pangulong pari nga ato dito sa langit. So doon na dahil kita gamhanan powerful priest nga atong asa langit. O kini walay lain kung dili si Jesus nga anak sa Dios. So ang ato di ay gamhanang pari nga ato sa langit ay ang atong Ginoong Jesucristo. So unsa ba ang trabaho sa atong Ginoong Jesucristo bilang pari nga ato sa langit naga kauban sa atong sa Dios Amahan? Mabasa nato gyapon sa Hebrew chapter 7 verse 25 kung ako masayo nga ang trabaho sa atong Ginoong Jesucristo ay gina-intercede niya ang mga Kristohanon nga dili mapildi sa impluwensya sa yawa. Dili niya pugson ang usa ka Kristohanon, dili niya i-direct nga walay pagpilian ang usa ka Kristohanon, kung dili nag-intercede siya at gitabangan niya, pero dili siya manghilabot sa choices sa usa ka tawo o usa ka Kristohanon. Nagaampo lamang siya sa Diyos Amahan nga unta mula hutay ang usa ka Kristohanon, magpabilin siyang matinud-anon sa atong Ginoong Dios bisan unsa man ang sitwasyon sa iyang kinabuhi. So muna ang iyang trabaho bilang pari, bilang pastol nga nagatubang sa Diyos Amahan. Verse 15. Ang atong Pangulong Pari makabati usab sa atong mga kaluyahon, weaknesses sa English pa. Kay ang tanan nga mga pagsulay nga nagabot kanato
na agian usab niya apan wala gayud siya magkasala. Ibig sabihin nga dahil nagpakatao ang atong Ginoong Hesukristo, gisulayan siya ang tanan nga temptation, ang tanan nga nahiagian sa usa ka tawo, normal nga tawo nahiagian usab niya. Muna matod pa dinhi ang tanan nga mga pagsulay nga nag-abot kanato naagian usab niya apan niya ang diferensya. Apan wala gayud siya makasala. Ang atong Ginoong Hesukristo sa kabila ng impluensya sa yawa, wala gid siya matempt na ini, wala siya matukso, busa wala siya magkasala. Mao kanang hinungdan nga ang atong Ginoong Hesukristo ay nagpakatao para masabtan niya ang kinabuhi sa normal nga tao. Masabtan niya ang mga kasakitan, ang mga kabalaka nga nahiaguman o nasinati sa usa ka tawo. Normal nga tawo ang atong Ginoong Hesukristo o gani sa iyang pagkinabuhi. Around 33 years ni ining kalibutan na ni na makakwala mamakak ang atong Ginoong Hesukristo matud pa sa written word of God. Ikaduha nga pangutana, nganong nagpakatao man ang Ginoong Hesus? Ang tubang niini, para mapildi sa Ginoong Diyos si Satanas, pinaagi sa iyang physical nga kamatayon dito sa krus ng Kalbaryo. Nagpakatao siya, gihalad niya ang iyang kaugalingon. Paano niya gihalad ang iyang kaugalingon? Gitugutan niya ang mga kaaway niya, yung wala makaangay sa iyang pagkatao, ang iyang mga kaaway nga siya ay pagapat yun. May kakayahan siyang dili mamatay dahil Diyos nga siya nga nagkatawang tao. Pero matod pa sa atong gibasa kanina, gihalad niya ang iyang kaugalingon kanato nga mga tao nga naga-response positively sa tawag sa atong Ginoong Diyos. Matod pa sa Hebrew chapter 2 verse 14, si Jesus mismo nagpakatao sa baron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Kinsaning kanila? Kanilang mga Kristohanon. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Pinaagi daw sa physical na kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, gipildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan, mao ang source sa kamatayon sa mga tao. Atong pakatandaan nga tungod sa kasalanan, matod pa sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang sohol o ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Buti na lang may sumpay yon. Ang sumpay niya na, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ngunit ang gasa, ang regalo sa atong Ginoong Diyos ay kinabuhing dayon diha sa atong Ginoong Hesukristo. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Matod pa sa Romans 3:23, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanang tao na nagkasala, wala sila makaabot sa kaluwalhatian sa atong Ginoong Diyos. Ikaw o ako nagkasala, mao kanang wala kita makaabot sa himaya sa atong Ginoong Diyos. Isa sa hinungdan, isa sa major nga mga hinungdan kung anong nagpakatao ang atong Ginoong Hesukristo para ang kamatayon ay mawala ang iyang lala niini, ang iyang sting niini, matod pa sa 1 Corinthians, dahil gipildin niya kini sa kamatayon sa cross ng Kalbaryo. Kung anong danawon, God is the righteous judge. Makataruanganon nga hukom nga judge ang atong Ginoong Diyos. Busa kinahanglan nga i-judge niya si Satanas sa righteous judgment gayod. Gikan sa pagpakasala ni Lucifer nga mao si Satanas,
Gibuhat niya ang tao according sa iyang image nga mauunta ang mulukop sa tibuok kalibutan nga mga taong walay sala. Ngunit failure ang atong Ginoong Dios dahil ang una niyang gi-create nga tao si Adan and Eve ay nagkasala usab kagaya ni Satanas, ni Lucifer nagkasala. Matod pa sa Genesis chapter 1 verse 27 to 28, busag ibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae sama sa iyang dagway according to his image. Sama sa iyang dagway according to his image and his likeness. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, God blesses them. And God said, panganak ka mong dagan ug luko pa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Mao nang gingon sa verse 28 nga si Adan and Eve daw ay manganak og dagan ug malukop ang tibuok kalibutan sa ilang liwat nga wala pay sala. Dahil kinigisugo sa atong Ginoong Dios sa Genesis chapter 1, ngunit pag-abot sa Genesis chapter 3, si Eve ay gitintal sa yawa ni Satanas, ni Lucifer, o natukso siya, muingon man usab si Adam. Mao kanang nagkasala sila, mao kanang diha nagikan ang kamatayon. Tungod sa kasalanan, ang kasalanan mibunga og kamatayon. Gikan ang kasalanan, gikan sa yawa, gipasan niya kay Adan and Eve nga nagbunga og kamatayon sa tanang mga tao. Sa tanang mga tao. Muna nga failure ang atong Ginoong Dios kay nagkasala man ang tao parehas ni Lucifer. Mao kanang hinungdan nga nagpakatao ang atong Ginoong Kristo, ang ikaduhang persona sa isang Dios. Pakatandaan nato na ang simple definition sa Trinity sa mga tao nga nagatuo sa isang Dios nga nagpadayag sa tulo ka nagkalain-laing persona, sumuning Trinity. One God revealed in three distinct persons: God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Og tungod kay nagkasala man si Adan and Eve, ang remedyo niini, ang remedy niini, ang solusyon niini, magpakatao ang ikaduhang persona sa isang Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Para bayaran niya, lukaton niya ang nabuhat nga sala sa sangkatauhan og dito ipapasan kanya dito sa krus ng Kalbaryo. Og tungod kay nahimong tao ang Ginoong Hesus og gitintal sa yawa pero wala makasala, mahimo ng righteous ang judgment sa Ginoo ni Satanas. Kay duna na may tao nga wala makasala nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kung nakasala ang atong Ginoong Hesukristo, hindi siya po pwede nga panglukat, pangtubos sa atong mga kasalanan. Salamat sa Diyos dahil wala siya magpadaog sa temptation sa yawa nga gibuhat ngadto kaniya. Matod pa sa unang Pedro ni Apostol Peter sa iyang sulat sa mga Kristohanon sa Asia Minor, 1 Peter chapter 2 verse 21, ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panag-ingnan nga angay natong sundon. So si Jesus Christ daw ay nag-antos for the sake of us, alang kanato, tungod kanato, og himuon daw kini nato nga example, panag-ingnan, halimbawa nga angay natong sundon. Na ay mga night-teaching sa Christianity nga ang Kristohanon dili na mo agis mga kalisdanan, permi na lang ulo, dili ikog. In spiritual aspect, tinuod gina. Ngunit in physical, in material, dili na tinuod. Niya pa kita sa kalibutan nga kontrolado sa yawa. Influenced by the devil. Kung atong tingnan ang mga TV, mga media, influenced by the devil. Majority sa mga palabas sa media,
sa TV unsa pa man ay impluwensyado sa yawa. Dahil ang naghari nining kalibutan na ang yawa. Pero ang yawa under sa atong Ginoong Dios, kung unsa may ang buhaton walay magawa ang yawa. Pero dahil righteous ang atong Ginoong Dios, maunang nagpakamatay una ang atong Ginoong Kristo para ma-judge niya ang yawa. Malikon ko, ang pag-antos ni Kristo alang kanato maong panag-ingnan nga angay natong sundon. Ug mao kini ang katuyuan kung nganong gitawag kita aron masunod ta ang kinabuhi ni Kristo. This is the reason daw nganong many are called but few are chosen. Ang reason para masunod nato ang kinabuhi ni Jesus Christ. Unsa ba nga kinabuhi ang sundon sa usa ka Kristohanon nga anaa kay Jesus Christ? Matud pa sa verse 22, wala siya makasala o wala mamakak. So lisod kayo ning buhaton. Muna nadili man ning mabuhat sa usa ka tawo kay halos kada adlaw magkasala man siya. Unsa ang butang nga mabuhat sa usa ka tawo nga makasala siya? Number 1, kung siya ay maghuna-huna og daotang mga panghuna-huna, nakasala na siya. Number 2, kung dautan ang iyang sinultian, pamalikas unsa hinambog, nakasala na siya. Number 4, mga dautan niyang binuhatan, nakasala na siya. O number 4 pa din, number 3 dito. Number 4, kung wala niya buhata ang kabubuton o ang gusto sa atong Ginoong Dios nga gipabuhat kaniya, nakasala na siya. Matod pa ni James, ang nakahibalo sa maayo pero wala niya buhata, siya ay nakasala. So muni ang hinungdan nga halos kada adlaw ang usa ka tawo bisan gani ang Kristohanon pwedeng makasala. Mo nang gihatagan kita og passage pangako sa atong Ginoong Dios through Apostle John, the beloved John, sa atong Ginoong Kristo. Matod pa niya sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Pasayloon gi kita sa atong Ginoong Dios kung kita ay mangayog pasaylo sa atong mga sala. Dahil alam niya nga grabe ang impluensya sa yawa nining kalibutan na. So unsa ba nga ngay sundo nato sa atong Ginoong Kristo? Dapat dili ta magsala-sala o dili ta bakakon. Mo nagingon sa verse 22, wala si Jesus Christ nakasala o wala usab siya mamaka. Verse 23, giinsulto siya. 1 Peter chapter 2 verse 23, giinsulto siya apan wala siya mobalos og insulto. Gisilutan siya apan wala gayud siya manghulga. Nagsalig siya sa Dios nga mao ang nagahukom sa matarong. Sumuning gustong ipaawat sa atong Ginoong Dios, muni ang hinungdan nganong gitawag kita para sundon nato ang pagkinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa dinhi, bisag siya ay gisilutan, siya ay giinsulto, mauning hulagway dito sa krus ng Kalbaryo sa atong Ginoong Hesukristo, gisakit siya og maayo, pero wala siya mobalos. Ngano man, kay nagsalig siya sa Diyos Amahan nga mao ang nagahukom sa matarong gayon. God is righteous. Munang wala dahil niya siluti ang yawa, bisag kaya niya kining silutan si Lucifer sa pagkasala niini, wala dahil niya kining siluti dahil wala pa ay tao nga natao, normal nga tao nga natao og namatay nga wala gayud nakasala, ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Og dahil namatay na ang atong Ginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, og ang rason nga nung nagpakatao siya, nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo para mapildi ang yawa og masilutan sa atong Ginoong Dios, gipakita sa Book of Revelation, sa aklat ng Pinadayag or Apokalipsis sa ibang translation. Gipakita dito kung paano gisilutan ang yawa.
Muna nga hindi pa na, wala pa nahitabo dahil ang atong Ginoong Dios ay omniscient, gihulagway na niyang daan sa Book of Revelation. Hindi, wala pa kini na-realize. Pero murag gi-reply na lang. Makita nato dito nga gisilutan ang Yawa, gilabay siya dito sa lake of fire. Ug silutan daw siya dito adlaw ug gabi, kauban ang mga tao nga nadani niya, nagpadala sa iya nga bisag tao sila ay naging iyawanon. Sumuna nga nabuntog sa Ginoo si Satanas kay sa iyang pagkatao wala gayud siya makasala ni mamakakman lamang. Og tungod niini he can punish Satan in a righteous punishment. Kay naa na may tao nga wala makasala hangtod sa iyang kamatayon nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Unang-una nga nung nagpakatao ang atong Ginoong Hesukristo para masinatian niya ang nasinatian sa normal nga mga tao. Para walay makarason, dili makarason ang usa ka tawo nga grabe ang iyang hirap nga munaa mo nang gibiya siya sa pagtulunan nga Kristohanong Christianity. Dahil ang atong Ginoong Hesukristo sa tanan nga mga temptation na agian niya, pero matod pa sa pulong sa Ginoo wala siya makasala ni hindi siya namakak. Doon na may background nato din sa likod ng gawas-gawas. So, din nilang una kita kutob, mga igsoon, og sa ugmang gabi, more or less, dahil ugmang gabi di ay December 24 na, og saba kaayo. Siguro sa alas 8 sa gabi, di pa kay saba. Sayo-sayuhan lang nato. Ugman nato, tiwason ang atong gitalakay karon sa Hebrew chapter 2 verses 14 to 15 mahitungod sa pagkatao ug sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kayong salamat sa tanan nga nagatanaw niini nga pagtulunan sa atong Ginoong Dios ug ang Ginoong manalangin kaninyong tanan. Og Merry Christmas sa inyong tanan. Mag-ampo kita mga igsoon. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining gabi o Lord God. Salamat o Dios sa imong kaugalingon nga imong gihalad. Nagpakatao kagabiyaan mo ang karangyaan sa kalangitan. Misulod sa problemadong kalibutan nga impluwensya sa Yawa para kami ay luwason. Para kami ay set free sa kahadlok sa kamatayon. Salamat kay Ginoo sa tanan nga nagatanaw niini sa mga may sakit o mga masakiton. Lord, namatay ka Panginoon, nagkaroon ka ng mga labod para kami ay gumaling. Unang-una sa espiritual namong kahimtang kami ay gagaling. Pangalawa, sa physical namong kahimtang kami ay mamaayo Ginoo. Kinsaon sa man ang mga may sakit nga nagatanaw niini anumang klaseng sakit nga meron sila sa ilang lawas, high blood, migraine, ulcer o unsa man nga sakit, I pray Father God sa pangalan ni Jesus, touch their body Panginoon ug ipa-receive kanila Ginoo ang healing mo O Lord God in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Heal them O Lord God in Jesus name, in Jesus name. Salamat Ginoo sa kagalingan nga gihatag mo Ginoo sa mga tao nga nagatanaw nini nga may mga sakit sa pangalan ni Jesus. Amen. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang talang mga anak sa Diyos magaingon. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan o Merry Christmas sa tanan. Kumusta ni Brother Dane? Ganina nakalabay sa atong live o sa tanan nga atong mga kaila, Pastora Ibon o sinong Rudy nga tuwa sa Brunei,
nagbakasyon sa Brunei. Ah, si Che ug si Chuck Mateo nga kauwi lang sa USA, nagbakasyon din sa Cagayan de Oro. Mao nang nakaadto ta sa kuan, gilibre ta nila dito sa pagpanuroy nila sa Dusit Tani ug uban pang mga kauban nato dinhi sa Morning Boss Christian Fellowship CDO. Maayong gabi sa tanan. God bless you all. Daghan kayong salamat.